So, lahat po ay magsitayo muna. Tayo ay manalangin at naway gabayan tayo. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Aba Father, maraming salamat o Diyos sa unang-una sa gift of life, Panginoon, sa kalakasan o Diyos, sa provision, Panginoon, at sa peace of mind sa bawat isa, Panginoon, na kami po dumako dito sa Imbay Panambahan at dinala mo kami na safety. Panginoon, aming mga bawat panyapak, Panginoon, o Diyos, anawa, amin pong mabigyan po ng value, O Diyos. Itong 7 last word mo, Panginoon, naway amin pong maitanim sa aming bawat sarili, Panginoon, upang ito ay mas ikakalago pa ng aming buhay Kristiyano, Panginoon, at sa to remember you, Panginoon, na ikaw ay napako sa krus at meron kang mga salita na binitawan, Panginoon. Naway ito po aming magbibigay ng solusyon, magbibigay ng magandang impluensya, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano. Maraming salamat at ikaw lamang purihin, dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So maraming salamat sa bawat isa. Tayo po ay mag-upo na. Amen. At humanap tayo ng komportableng lugar man dyan or upuan. Amen. Lalo na sa nanonood online. So maraming salamat sa inyong pagantabay. Maraming salamat dahil patuloy kayong sumusuporta, nakikinig at lalo na gusto nyo marinig pa yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So ginugunita po natin yung Kwaresma. Amen. The 7 last word of Jesus Christ. Amen. So ang iba dito, amen, familiar na po kung ano yung sinabi natin Panginoon Jesucristo. At yung iba ay marami pang tanong sa kaisipan kung ano ba yung 7 salita na sinabi ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, in the 7 last word of Jesus Christ, this word demonstrates His love to save us from our sin. Amen? So, sa cross ng Kalbaryo, hindi po gawa-gawa na magpapasa na lamang siya sa krus, magpakapako at tapos na. Hindi po, kapatid. Amen? Kasi dito po nahayag sa bibig ni Jesus na Panginoon natin at sasampalataya ka sa inyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay at maligtas ka. So yun po, yung kahulugan ng pagkapako ng ating Panginoon. Mabasa po natin sa Book of Romans, chapter 10, verses 9 to 10. At sinabi sa 10, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikakatuwid at ginawa sa pamamagitan ng bibig at pagpapahayag sa ikakaligtas. Amen? So, hindi lamang na sa paggunita. Amen? Bagkus, paalala po sa bawat Kristiyano. Amen? Na meron pong buhay na inalay sa bawat isa. Para tayo ay ma-redeem sa pagkakasala at maligtas po tayo. Hindi po nakikita, kung nakikita natin ay maawa tayo sa ating Panginoon, hindi po. It's about, encouragement. Mas mapalalim pa yung buhay Kristiyano natin. Amen? Reflecting His compassion, yung pagkamabagin, yung pagkamabait o yung ginagawa nating Panginoon. Amen? And His humanity. Binabalik niya yung pagiging tao niya, amen, as a living person in this world, talagang kanya pong pinapakita sa atin kung paano mamuhay dapat yung isang tao, isang Kristiyano. Amen? And His ultimate victory. Na even mga temptasyon na yan, He overcome this world. He victorious. Amen? So, now, sa pagtanggap po natin upang tayo po maligtas, kailangan natin marinig yung yung 7 wika na ating na sinabi po ng ating Panginoon si Kristo. At dito rin nakasaad na tayo po magiging new creation. Ating pong mga iniisip, sinasabi at ginagawa. At malaman natin na ano ba yung ginawa nating Panginoong Kristo, bakit ganun na lamang. Amen? So, di natin patagalin pa. Yun. So, unang-una, ang sinabi po ng ating Panginoong Kristo, Father,
Forgive them, for they know not what they do. Amen? Patawarin mo sila, O Diyos, ko Ama, dahil hindi na alam ang kanilang ginagawa. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo habang siya po ay nakapako na sa cross ng Kalbaryo. Mababasa po natin to in the book of Luke, chapter 23, verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at sa pagbabahagi nila ng kanilang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Amen? So, kapatid, meron po dito yung keyword na patawarin. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo na ang siyang nagsasabi kasi bakit? Habang nakapako siya doon, nakikita niya yung lahat na merong kulang. Amen? Meron dapat gawin yung isang Kristiyano. So ito'y ang kapatawaran. Magpatawad tayo sa ating Diyos. Amen? Pasanin natin ating sariling cross din, gaya na ginawa nating Panginoon Jesucristo. Kasi bakit? Bakit tayo magpapatawad? Kasi lahat po ng tao ay nagkasala. Wala pong perpekto. Amen? Sabi po sa book of Romans 3:23. Lahat po ay nagkasala sa mata ng Diyos. Wala pong matuwid. Amen? So, simula pa lamang, na-inherit na natin yung nature ng kasalanan. Amen? So, dapat sa paghingi ng kapatawaran, dapat tayo na itakwil na natin yung mga layaw sa buhay. Yung pagiging rebellious, ma-pride, kung ano pa yung mga pagkakasala. Dahil, ang ating Diyos ay nandyan lamang. Iniibig niya yung lumalayo at tumatakwil. Pag tayo ay talagang lumalayo na, nanlalamig, kapatid, mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Kasi bakit? Tawag ito, yung sinakripisyo niya yung kanyang buhay, napako siya dahil sa ating mga kasalanan. So, ang mensahe sa atin dito, kapatid, dapat magsisi at kumilala tayo sa ating personal na Diyos na tagapagligtas. Amen? So, which is the name, above all name, Jesus Christ. So, dapat, mag-forgive tayo. Amen? Kasi kung hindi tayo mag-forgive, hindi rin tayo patatawarin nating Diyos na Ama. Amen? Hindi tayo patatawarin nating Panginoon Jesucristo. So, the word of this, is forgiveness. So, I would like to encourage each and everyone, this remind us that God's grace is boundless. Malawak po yung pangunawa nating Panginoon in forgiveness. But, hindi po dapat natin i-abuse yun. Amen? So, if Jesus could forgive those who crucified Him, there is no mistake you have made that is beyond His mercy. Malawak din po ang mercy. Amen? Yung awa ng ating Diyos. So, kailangan kapatid, napako, at nagsakripisyo po ating Panginoon. So, patawarin din natin ating mga kapatiran na nagkasala sa atin. Amen? Kahit sabihin natin, na hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin. Amen? Even na mag-justify tayo na tayo yung tama, kapatid, let's be humble. Amen? Mag-ating Diyos ay naawa, kaya pinatawad tayo. Amen? Di ko na rin patagalin. Pangalawa. Amen? Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Ito yung pagkakataon, ito yung time na yung pagkapako natin Panginoon, merong dalawang naunang tao. Amen? At yung dalawang tao na yon ay natulan din. Amen? Natulan ng pagnanakaw. Dahil dati, yung parusa sa mga tao na sabihin natin, nagnakaw ka, nangangalunya, o
meron kang nagawang pagkakasala, pinapako ka sa krus. Amen? So, ito yung time na merong sinabi ang magnanakaw na yun. No? In the left side, no, sinabi niya, O Diyos, no, dalahin mo ko, no, sa paraiso. No? Isama mo ko. At yun ang reply natin, Panginoon. No? Jesus answered him, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Napakaganda. Amen? Even na pinako na nga sila, di ba? Nag-encourage pa ang ating Panginoon. Amen. At sinabi niya, ito yung katotohanan. No? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, makakasama kita sa paraiso. This is the future to His paradise na merong assurance, kapatid. Even in your last breath, no? Kung ina-acknowledge mo natin ating Panginoong Jesucristo, amen? Anong reply niya? You will be with me in paradise. Jesus didn't take away His pain, heal His body, or smite His scoffers. Yet it was a thief who walked into paradise the same hour as Jesus Christ simply by believing. Amen? Dapat maniwala tayo, kapatid. Amen? Maliwala tayo na tayo ay makakasama natin siya. Hindi porket na nagkasala tayo, hindi na tayo magpatawad, tuloy-tuloy na. Impyerno na tuloy, bahala na. Di ba? Meron pang pagkakataon. Habang may buhay, may pag-asa. Amen? Habang may hininga, dapat tayo po ay maghingi ng kapatawaran. Dapat atin pong sabihin, no? Kasi bakit? This is the promise to all of us. Amen? To all of His people na hindi po doon sa hell ang ating second life, kundi doon po sa langit. Amen? So, the salvation today, this is a personal salvation or intimate salvation. He had nothing more to offer other than his belief that Jesus was who said He was. Amen? So, ito yung pinaka-importante na sinabi natin, Panginoon, na higit pa kung anong meron tayo. Yung salvation na Kanya pong, ang Kanya pong mabibigay para sa atin. Amen? Even na siya po ay makikita natin nagpakapako, still binigyan tayo ng pag-asa na ating Panginoon. Amen? So, we need the word salvation. Baka sabihin ng iba, hindi ko po nakuha to. No? Nakuha na po natin to. In the day that Jesus Christ na nagpapako siya sa cross ng Kalbaro. No? In-encourage tayo sa bawat isa. It's never too late to turn to God. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Habang may hininga pa nga, di ba? Amen? Acknowledge Him. Ngayon pa lamang. Kasi hindi natin yung alam, yung bukas. Amen? This promise to the thief on the cross offer hope that our future is secure in Him through faith. Dapat buuin natin yung pananampalataya para buo din, na matatanggap natin yung buhay na walang hanggan. Dapat yung pananampalataya natin, talagang solido. Amen? At makakasama natin ating Panginoong Jesucristo. So, even na meron man tayong past, kapatid, amen? Mas maganda na kalimutan natin, baguhin natin yung ating pananampalataya. Amen? Kasi dito po nagsisimula kung paano tayo mamuhay. Amen? Kung hindi tayo magbabago, amen, di tayo makakasama.
Amen? So, nakakalungkot naman na sabihin natin, pinako ka sa pagkakasala, pero hindi tayo nagbabago. Talagang doon na lamang tayo. At alam natin kung saan tayo patutungo. Amen? Hindi po mahirap, no? Hindi po mahirap ang pumasok sa langit. At hindi na po natin dapat gawin na magpakapako tayo. Ang gawin na lang natin, no? Na dapat ating encourage ating sarili. No? Natanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tanggapin natin as a personal Savior. Amen? So, pangatlong sinabi niya. Amen? Woman, behold your son. Behold your mother. So, ito yung vision natin, Panginoon. Yung nakikita niya habang yung kanyang ina ay talagang umiiyak. Di ba? Bakit sinabi niyang, woman, behold your son. Behold your mother. Ito yung nagbibisualize na hindi na po, no? Yung Jesus Christ na atin pong nakikita. So, nakikita kasi niya si John, yung kanyang pinsan, na hinahagkan ng kanyang inay. So, ito yung, kanyang pinapaalala niya or sinabihan niya si John, o kanyang ina, na, woman, behold your son. Na yung tipong, yung malasakit niya sa kanyang tagasunod. Kasi nakikita niya doon, sa cross ng Kalbaryo, na kulang sa pangangalaga ang mga tao doon. Sinabi niya, sa 26, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, woman, behold thy son. Then said he to the disciple, behold your mother. And from that hour, that disciple took her into his home. So nakikita kasi natin, Panginoon, yung sakit, na dapat siya yung may daladalang sakit kasi siya yung pinako. Bagkus siya yung nakakita kung ano yung sakit. Kasi bakit iiwanan niya na talagang merong kulang sa kanyang nanay o merong kulang sa kanyang disipulo. Amen? Isang malasakit na pagdurusa, na paano na lang na nawalan ng kanyang anak. Amen? Ito yung inaalala natin na dapat mas magmahalan tayo. Amen? Palagahan natin kung ano yung naiiwan. Amen? Dapat meron tayong malasakit at dapat isipin natin ano yung mas maganda pang gawin. Mawala man yung isang tao, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Wag po tayo mawalan ng pagmamahal porket nawala na yung source ko. Paano na lang? Di ba? Dapat pagtitibayan po natin ating sarili. Amen? Hingin natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Dapat yung pangailangan natin, dapat yung ang dapat kunin natin. Amen? So, sabi nga sa Philippians 4:19, according to His riches and glory. Amen? Be mindful and remember kung ano yung mga ginagawa o yung pagtuturo nating Panginoon. Sinasaad din dito that we need to take good care of ourselves. Kung sabi nga dyan, kung sino yung mga nanay, pangalagaan natin ating mga anak, yung ating mga nasasakupan, ganun din. Amen? Yung mga anak o yung mga ating pong mga membro, di ba? Dapat pangalagaan po natin. Beloved disciple, beloved na mga member, dapat we need to take good care each other. Na kahit nasabihin natin na wala na sa mundong ito ang ating Panginoon Jesucristo, kapatid, meron pa rin siyang iniwan, which is ang banal na Espiritu. Ganon
yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na kahit wala na siya sa mundong ito, hinabilin pa rin niya yung kanyang banal na espiritu upang manahan sa atin, sa bawat isa. And we need, no, na ating pong, no, ating pong tawag ito, ating pong i-exercise yun. Amen? At parati po nating i-encourage natin sarili na Jesus cares about our earthly needs and our loneliness. So, kung tayo po ay lonely, amen, o ano mo yung mga needs natin, pwede pa rin natin tawagin nating Panginoong Jesucristo. Amen? So, He values family and community also. Amen? Ensuring that we are cared for even in the midst of His own suffering. Amen? So, dinala na po niya yung mga suffering mo. Amen? Doon sa cross. Ang gusto na lamang na ating Panginoon, tawagin natin siya. Amen? Tawagin natin, kasi bakit? Meron nga siyang tinagubilin, di ba? Amen? Tinagubilin niya. Sabihin natin yung kanyang banal na espiritu. Hindi lamang yung woman, hindi yung nanay natin, hindi yung si kapatid. Bagkus, tinagubilin niya ang banal na espiritu upang tayo, no, ma-encourage pa. So, dapat panatilihin natin yung relationship. The word relationship. Kasi bakit? Doon po, no, talagang nag-uugnay yung bawat isa. Relationship na nagpapa-encourage sa atin, nagli-lift up sa atin, lalo-lalo na sa pagiging buhay Kristiyano. So, dapat wag natin kaligtaan yung pagtitipon yung ganito. Kasi bakit? Kasi nakikita natin, Panginoon, may kulang sa iyo eh. Amen? Napapansin nga natin, di ba? Sa bawat isa na, ay, parang haggard ka ngayon, kapatid. Di ba? Parang may kulang sa iyo. Di ba? So, we need to encourage each and everyone. So, yun din yung pinapahiwatig sa atin nating Panginoon Jesucristo sa kanyang nanay at sa kanyang disipulo. No? Na huwag tayong magpabaya at huwag natin pabayaan yung bawat isa. Amen? So, pangapat. Yun. My God, why have you forsaken me? So, maging ang ating Panginoon. Amen? Habang, no, nakapako siya, nakikita niya, talagang hirap na siya. Amen? Talagang yung kanyang hininga, amen, yung kanyang kalakasan, talagang wala na. Amen? Maging siya na anak nating Panginoon, no, amang Diyos, humihingi din ng saklolo. Amen? So, in the Greek word, sabi dito, Elai, laba sabachthani. In the Greek word. So, basahin natin, no, ulit, in the book of Matthew. Amen? In the book of Matthew. Yun. Okay. In the book of Matthew, chapter 27, verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, lama sabachthani. That it say, no, my God, why have thou forsaken me? No? Nang malapit na ang oras ng ikasiyam, ay sumigaw si Jesus na malakas na tinig na sinasabi, Eli, laba sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So maging ating Panginoon, amen, yung sinasabing longing, no? Longing for the love of His Father. No? Kanya pong naalala, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Bakit nahantong sa ganito? Amen? So, now, ito'y aral sa atin, no? Doon sa Kalbaryo, no? Na maging ating Panginoon, na magiging Diyos. Amen? Sa time na yon, no? Na siya ay magiging Diyos na, ay nangangailangan din ng masusumpungan. So, kailangan talaga, no, sa bawat isa, amen, na ating pong, no,
isigaw kung ano yung mga pangangailangan natin. Hindi yung reality na isigawan mo si kapatid, kailangan ko ng ganito, hindi, no? No? Yung pag-agapay, amen, sa kanya. Na para bang sabihin natin mga gadget natin, di ba? Yung gadget natin tumutunog yan pag nalulobat niya, di ba? Tit tit tit. Kasi kailangan na niya na i-charge. So, ganoon din sa atin, no? Dapat sabihin natin, magpapansin tayo na may kailangan natin, no, ating Panginoon. Amen? So, dapat na every time na weak tayo, nangihina tayo, o mayroong pagdurusa, mayroong paghihirap, kapatid, tawagin natin na ating Panginoon. Amen? Kailan may, sabi dito, no? Kailan may, hindi tayo pinabayaan natin Panginoon. Inaalala niya tayo. Amen? Kaya, tinatawag ang kanyang ama, no? Na kahit siya po'y nakapako na, no? Tinatawag niya pa rin ang kanyang ama. So, take up your cross, kapatid, no? Every day, take up your cross. Ano ba itong cross? Ito yung cross na lahat ng pagkakasala, sakit, pigati, no? Dapat ready tayo sa anumang mga persecution. Di ba? So, dapat yung mga pagkakasala natin, no? Yung pagkakasala natin, doon po natin ilagak. Amen? Kasi bakit? Hindi po tayo pababayaan nating Panginoon. Tumawag lamang tayo sa Kanya. Kagaya na lamang, no? Na sinabi nating Panginoon Jesucristo, talagang siguro ito'y malakas, no? Baka kung nandun ka, mabibigla ka. Di ba? Kasi bakit? Kalain mo, no? Sa sobrang hirap, dinaas natin Panginoon, nakapagsabi pa siya, natutulungan siya ng ating amang Diyos. Amen? So, dapat, no? Pag tayo'y, in short word, no? Abandonment. Amen? Kasi, ito yung siguro nasagap, no? Sa isipan natin, Panginoon, na inabandona na ba siya? No? So, encouragement po sa bawat isa, no? Because Jesus took on the weight of sin and felt that separation from the Father, we never have to. Di na natin kailangan yun. Amen? So, He understand our deepest moment of feeling alone and unheard. So, baka sabihin natin, no, sa bawat isa na natutulog ka na ata sa akin, Lord. Bakit wala pa ring answered prayer? Taon na ang lumipas, Lord. Amen? Huwag po natin tanungin ating Panginoon. Bagkus, amen, kailangan natin unawain at ating pong pagnilay-nilayan yung momento na kung ano ba yung nagagawa natin. Baka patuloy pa rin tayo nagkakasala, kaya matagal yung answered prayer. Or nire-redirect tayo. Amen? Sa pagkakataon na mas yung tipong mas na yung the best para sa atin. Amen? So, wag po natin siyangin yung pagkakataon na tumawag tayo. Amen? Tumawag tayo kung ano yung mas, no? Mas na nakakabuti. Kasi alam natin na ating Panginoon ay hindi niya, no, ibibigay yung ikakasama. So, sinasabi dito na kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya ay may turing tayong matuwid sa Diyos. Amen? Kaya, kapatid, alalan natin, hindi tayo makakapunta sa langit kung wala ating Panginoon Jesucristo. So, nagpakumbaba ang ating Panginoon, nagkatawang tao. Pinapaalalanan tayo na, na dapat huwag natin sayangin ang ating buhay. Amen? At dapat ini-encourage pa natin ang ating bawat isa. Lalo na sa mayroong mga ministry, na pinanghawakang ministry, or sabihin natin, nakikinig ka dyan, no? Nagsisimula kung ano yung dapat na pamumuhay as a Kristiyano. Amen? So, panglima. So, isa sa
matalinghaga na sinabi natin, Panginoon. Sinabi niya, I am thirsty. Nauuhaw ang ating Diyos. So, sinabi in the book of John, chapter 19, verse 28, later knowing that everything had known be finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. So, ito yung time na talagang talagang nauuhaw siya, hindi lamang na kailangan niya ng tubig. Kaya binigyan siya ng Romano ng maasim na tubig o yung suka doon. Hindi po yun. So, matalinghaga na sinabi niya, nauuhaw siya, mas lalo siyang nauuhaw kasi bakit nakikita niya yung kanyang nasasakupan na talagang kulang na kulang pa sa pangangaral sa kanyang salita. Kasi bakit? Meron pa rin nagsasabi doon, no? Na kung Diyos ka, no? Isalba mo yung sarili mo. Hindi nila alam ano yung mga sinasabi. Amen? Ito yung nagpapatunay na bagamat siya ay Diyos, siya po ay bumaba para sagipin ang mga makasalanan at kulang pa, no, sa pananampalataya. Amen? At siya din, no, ay nagpapaiwatig sa atin na dapat mas mauhaw tayo lagi sa kanyang salita. Dahil, no, ito ay pangbayad sa mga kasalanan sa atin. Amen? Mas lalo tayong mauhaw sa buhay na sa tuwing tayo tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang buhay. Dapat ilagak natin sa ating buhay yung totoong kagalakan na tayo nakakarinig ng Kanyang salita. Amen? So dapat mas mauhaw tayo. Amen? Kasi Jesus is the living water. No? The living water na talagang satisfy tayo. No? Hindi lamang sa pampisikal, no? Sa ating pagkauhaw as a spiritual. Amen? Dapat mas mauhaw tayo sa salita para hindi tayo mapahamak at makuha natin yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa bawat isa. So itong ikalimang salita nating Panginoon, hindi lamang, no, nagpapahayag ng physical na pagdurusa. Ito ay pagpapahayag na dapat tayo, no, mas mauhaw pa kasi bakit? Nagdudurusa tayo sa spiritual. Lumalaban tayo sa mga temptation. Amen? Lumalaban tayo kung ano yung mga bagay na dapat, no, yung mga nakikita natin, no, lalo na, no, na sa bawat, sinasabi nito sa ating Panginoon, sa bawat umiinom ng tubig o yung mga kanya pong sinasabi ay, no, na hindi na muling mauhaw kailanman. Amen? So dapat tanggapin natin at ate pong, no, pag nilay-nilayan yung mga sinabi nating Panginoon. Amen? Kasi hindi po tayo matutuwid kung hindi po sa salita ng Diyos. So dapat namnamin natin itong kanyang salita, no, na para bang tubig sa batis, no, na patuloy na bubukal at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Patuloy na dapat mas yung eager pa tayo, no, na magsaliksik sa salita ng Diyos, yung tipong ayaw natin mag-absent tuwing, no, church o merong mga activities na para sa ating Diyos. Amen? So, maging sa pag-uhaw natin, dapat patuloy na meron tayong pagmamahal. Nauuhaw tayo dahil binabalik natin yung pagmamahal para sa Kanya at yung kaligtasan natin na hindi dapat tayo dun sa hell. Amen? Dapat yung kaligtasan na ating pong matatamasa ay matatamasa din ng iba. Ipalaganap natin yung pag-ibig na wala nang higit pa sa pag-ibig nating Panginoong Jesucristo. So dapat tayo ay manumbalik na at tanggapin natin ng buong buo ang ating Panginoong Jesucristo as our Lord and Savior. So, pag sinabi na, sino ba ang Diyos mo? Dapat sagutin natin, ang Diyos ko ay ating Panginoong Jesucristo.
na nagpapagaling sa anumang mga pagkakasala, nagpapagaling, nagbibigay sa ating mga needs and wants. Amen. Nagtutuwid sa atin. So, this is the word of humanity sa bawat isa. Amen. Na dapat iniisip natin, no? Ating pong binibigyan ng sabihin nating diin na makabalik tayo o ating pong mabigyan din sa ibang tao. Amen? So, Jesus highlight the physical humanity dito. Na dapat mas mauhaw pa tayo sa kanyang salita. Kasi bakit? Kung hindi tayo mauuhaw, mawawalan tayo ng pag-aalab. Yun pong sinasabi na nanlalamig na, kuminsan sa simpleng pag-absent, no? Sa simpleng, sabihin natin sa simpleng tawag ito, busy. Amen? So, He truly understands our physical pain, our weaknesses, and our daily struggle because He experienced them Himself. So, maging ating Panginoon, no? Pinapaiwatig niya na naranasan din niya. Mas matindi pa nga yung dinaranas niya. Di ba? Kasi bakit? Mismong demonyo, no, ang nag-tempt sa kanya. Amen? Subalit, no, in the end, no, na-overcome niya yung mundong ito. So, pang-anim. So, malapit na po tayo. Amen? At sinabi niya, no, it is finished. Tapos na po. Amen? So, in the Greek word, finish, in the Greek word is teleo. Or in the full word, tetelestai. Amen? So, sinabi po in the book of John, nang matanggap na nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at kanya pong iniyoko ang kanyang ulo at nalagutan ng kanyang hininga. So, kapatid, nang sabihin ito nating Panginoon, meron na pong, katiyakan, assurance sa bawat isa. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon, siyempre. Kasi bakit? Maging sa huling hininga, binigyan pa rin tayo ng katiyakan. No? Unang-una dito is accomplish to the Father and to our salvation. Yung mission niya dito sa mundo ay accomplished na, nagawa na. So, dapat, kapatid, na habang tayo buhay sa mundong ito, dapat meron tayong accomplish na makapagpa-please sa ating Panginoon. So, inalay niya ang kanyang buhay. So, dapat mag-alay din tayo. Amen? Kasi, baka sa bandang huli, magsisisi tayo. Yung pagsisisi natin, hindi na dito. Doon na sa, pagkamatay. Kung ma-judge na tayo, wala na. There's no second chance na po pag na-judge na po tayo. So, dapat, patuloy tayo na magsamba para, mabigyan po ng katuwiran ang ating buhay Kristiyano. Kasi bakit? Habang nandito tayo sa mundong ito, patuloy po tayo na slave tayo sa pagkakasala. So, kaya nga, ginugunita natin. Amen? Nagsasakripisyo tayo. Amen? So, it is finished on that day, truly, finally done. Way back 2,000 years ago. It is done to His mission to us. Mission to our salvation of our sin. Amen? So, kaya malaya na po tayo ngayon, kapatid. Hindi porket din malaya tayo, gagawa na lang tayo kung ano. Amen? Dapat gagawa tayo na ikakatuwid. Amen? Gagawa tayo na dapat, na ikaka-glorify. Hindi lamang sa ikaka-glorify, dapat yung makamtan natin yung pangako ng buhay na walang hanggan. So sabi nga sa Revelation 13:8, at ang lahat na nangagnahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. At ang Kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itinatag ang sanlibutan. So dapat
bago tayo mawala sa mundong ito, dapat hingin natin na nakasulat sa aklat ng buhay yung bawat pangalan natin. Kasi isa din yun sa importante. Kasi pag naimbitahan tayo sa langit, dapat nakasulat yung pangalan mo doon. Amen? Alam naman po natin yan, lalo na sa mga kamundo. Pag meron pong selebrasyon, dapat meron kang imbitasyon. Kung hindi nakasulat doon o wala kang dala-dalang sobre, kapatid, sorry. Di ba? Wala ka. Di ba? So, kailangan na yung buhay natin, siguradong finish tayo, kapatid, atin pong ialay talaga. No? And to prove na Jesus is God of love. Naroon yung pagmamahal. Amen? Kasi yung pagmamahal na inalay niya, amen, in the book of Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. So, ialay din natin ating mga puso, ating buhay sa Kanya. Dahil tayo'y makasalanan, hindi po tayo makakapasok sa langit. So, kailangan po natin ang pagmamahal natin, Panginoon. Pangatlo, isa dito na bakit tayo, bakit sinabi niya it is finished? Because meron na po tayong kapangyarihan na mag-cast out ng gawain ng demonyo. Amen? Lalo na, in the book of Matthew chapter 4, kinas out po niya yung ginawa nating Panginoon, ginawa ng demonyo. So, ginawa nating Panginoon, sa salita lamang. Amen? So, dapat ilako natin yung pananampalataya at mga itinurong salita nating Panginoon. No? Meron na po tayong authority. Amen? Kaya huwag natin sayangin ang buhay natin na si Jesus ang nagsalba sa ating mga pagkakasala. So, in a word of encouragement, we need to celebrate triumph sa bawat isa. No? This is a shout of victory. Amen? The work of salvation is complete. Amen? You don't have to earn God's love. The debt of sin has been paid in full. So kapatid, paalala sa bawat lahat, amen? Bayad na po tayo. So wag na natin ulitin pa kung ano yung mga pagkasala. Kasi bakit? Mahirap naman, magbabayad ulit ating Panginoon. Baka magsawa siya. Amen? So, paalala sa bawat lahat, amen? Tapos na po yung pagkapako nating Panginoon. Huwag na po natin ulit-ulitin pa. Amen? And lastly, amen, ito yung nakaganda. Sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Amen? So, dapat meron tayong ganito na pagsabi, na pag meron pa tayong chance na mag-declare sa ating Panginoon, i-declare na natin. Amen? Na, O Diyos, yung kaluluwa ko, kung saan man ito, ikaw na pong bahala. No? Is encouragement sa atin na hindi tayo natatakot sa kamatayan. Kahit natanungin tayo ngayon, amen, na pag namatay ka, bukas, o ngayon, saan ka pupunta? Dapat sabihin natin, sa Diyos, sa langit. Huwag tayo magdadalawang isip. Kasi hindi tayo pinapahirapan natin, Panginoon. Hindi po mahirap pumunta sa langit, kapatid. At sabi nga doon, di ba? Maniwala ka, tanggapin mo siya, at i-personal Lord Savior mo siya. Amen? So, this is the covenant of His mission na dapat tayo din. No? This is the assurance that God be with you. Amen? Assurance ito na pag dineclare mo to na, Lord, I commit my spirit to you. Talagang, makukuha at makukuha mo. Amen? So dapat, lahat ng hamon sa buhay, dapat mabalik. Balik tayo sa Kanya. Dapat ihandog natin ating buhay para sa Kanya. So kung ano may mga salita niya, ano may yung layunin niya, gagawin natin. Amen? So dapat isabuhay natin at pagbulay-bulayan natin araw-araw. Sabi nga sa Joshua 1:8,
Dapat pagbulay-bulayan natin kasi bakit ito yung guide natin sa ating buhay Kristiyano. So in the word of reunion. Amen. Pagkakaisa, we encourage sa atin na we can live and die with peace. Hindi po totoo na pag namatay ka, sabi nila, wala talagang kapayapaan yung taong yun. Kasi bakit? Puro na lang sakit yung nadaranas niya sa buhay. Kapatid, dapat, kung mawala man tayo sa mundong ito, dala-dala natin yung pagmamahal, yung pag-asa, at yung peace, knowing that our lives are safely held in the hands of a loving Father, na tayo po ay meron na sa kamay, sa presensya natin, Panginoon. We are never truly lost. Hindi po tayo nawawala, kapatid. Hindi tayo bigo. We are simply going home. So, hindi po ito talaga yung tahanan natin. Yung tahanan natin, yung lugarin natin, Panginoon, yung sa langit. Amen? So, we need to reflect this 7 last word of Jesus Christ. So, dapat focus lang po tayo kung ano yung meron, kung ano yung po yung ating pong, mare-remember. Amen? Na dapat, Father, into your hands I commit my spirit. So, ngayon pa lamang atin po i-declare, kasi hindi natin alam na malakas pa tayo bukas. Baka mangingisay na. Hindi natin alam, di ba? So, declare the Lord. Amen? So, tayo po yung magsitayo. Amen? Tayo po manalangin, ma-encourage natin ating bawat sarili kung ano yung significance ng bawat salita na to. Hindi lamang ito binigkas natin, Panginoon, na para lamang siya ay, meron siyang mabigay basta-basta sa atin. Ito ay paalala, ito ay gawain, ito ay mission sa bawat isa. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, merciful God, our Father, even His agony, Panginoon, even sa iyong mga kasakitan, you pleaded a forgiveness of those who crucified to you, O God. Grant us the grace that to extend that same forgiveness to those who wrong us, Panginoon. Maging sa mga pagkakasala at naway mo nawaan pa nila, Panginoon, namin yung mga yung ina-action namin, O Diyos, yung pagka-ignorance sa aming mga pain, Panginoon. Help us na ma-release namin yung mga bitterness, Panginoon, yung mga pride, O Diyos, at i-embrace namin yung pagiging ikaw, yung compassion, O Diyos, na dapat na madala-dala namin yung bawat yung cross namin, Panginoon. O God, even sa mga suffering namin, O Diyos, you offered hope and salvation sa bawat isa. Maging yung magnanakaw na kasama mo sa cross ng Kalbaryo ay yung pong binigyan ng pag-asa na makakasama mo in paradise sa langit, Panginoon, na mabibigyan mo ng eternal life, O Diyos, na patuloy mo lamang i-strengthen ang aming pananampalataya at patuloy na naniniwala na kami po ay makamtan namin yung pangako mo. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo kami na patubayan din na ma-entrust sa amin yung pong iginawad para sa amin na yung mga kapatiran namin na amin pong accountability, O Diyos, na amin pong mas maihayo pa yung mga salita mo, O Diyos, kagaya na lamang na yung sinabi na yung ina na hindi namin dapat pabayaan kung ano yung mga gawain, O Diyos, at ma-recognize namin yung banding na we need to unite into your Iglesia, Panginoon, as one body. O God, nagpapasalamat ako dahil nagpapasalamat kami na ma-experience namin na naroon pa rin yung humanity kahit na kami po ay nagkakasala, O Diyos. Nawa pakalinisin mo kami, Panginoon. Matulungan mo kami na mangusap sa iyo, O Diyos. Dahil sa bawat
salita namin. Ikaw ay faithful and just na magpapatatawad sa amin. Even in our darkness moment, Panginoon, na kami po'y alone, nandyan ka, nagbibigay ng liwanag. O Diyos, patuloy mo kami na pag-uhawin pa, Panginoon. Hindi lamang sa pang-physical, bagkus sa aming pang-spiritual, Panginoon. Na dapat ready kami lagi, Panginoon. Mas na yung buhay namin ay mas mapalago pa, mag-glow pa kami, Panginoon, mag-grow sa aming physical na pangangatawan, sa aming spiritual din, O Diyos, na mas ma-deeper pa ang aming relationship to you, O God. At maraming salamat, Panginoon, dahil victorious kami, Panginoon, dahil sa iyo, O Diyos, ay natagumpayan namin kung ano yung mga amin pong naranasan this past week, Panginoon. With this word, O God, we declare, Panginoon, na it is finished, O God. Na-fulfill din namin, Panginoon. Dahil alam namin na na-fulfill mo din yung prophecy, yung mission mo. At kamiging kami din, O Diyos, na hanggang sa huling hininga, ma-fulfill din namin yung mission mo na iyo pong ginawad sa amin, yung provision, at nanaway mag-grant din, Panginoon, yung grace na to live our life with a purpose, na makomplete po namin kung ano yung mga gawain na ibinigay mo sa amin, yung mga trials, problems, Panginoon, na knowing that, na yung ikaw lamang ang mga pagpuno nito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy ka na faithful sa amin, Panginoon. At ini-entrust namin to you, O God, na kami po'y turuan mo kung saan magdako kami pamamaroon, Panginoon, yung takot namin, maging yung mga pinaplano namin in the future run. Panginoon, maraming salamat dahil pinapalalahan mo kami to your loving care, O God. Maraming salamat, O Diyos. We entrust to you, O God. We embrace your name. We embrace your presence sa mga pangako mo, Panginoon. Maraming salamat. You raised from the dead in the 3 days. Ganyan din sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy mo kami na palakasin pa, Panginoon, habang kami pa ay may hininga. Nawa, hindi mo kayo pababayaan, Panginoon. May encourage kami sa bawat isa. Maraming salamat. Patuloy mo kami na pagharian. Patuloy mo kami na katukid pa sa aming bawat puso. At kami ay tatanggapin ka, Panginoon, as a Lord, Savior. Maraming salamat. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po, ikaw ay buhay sa bawat isa. Maraming salamat. In the name of Jesus, we pray. Amen at amen.